Sunmig light cake naman tayo for today's video. Mami, tara na G! Ang ganda ng concept ng theme ng cake na ito. Gaya nga ng sabi ko, Sunmig light theme yung cake. Tapos ang gusto ni customer is merong bote ng Sunmig light dito sa taas ng cake. So ang ginawa ko is naglagay ako ng boba straw sa gitna. Tapos nilagyan ko pa siya ng barbecue stick na tago sa pinakailalim ng cake drum. Para hindi mabigatan yung cake. Kumbaga yun yung pang-suporta natin dun sa bote na ipapasok natin. Full fondant pala yung cake na ito. Syempre, gaya na lagi kong sinasabi, hindi pa tayo super duper mega expert sa paggagawa ng full fondant. Pero at least kahit papano, medyo malinis na siya. Ayun yung top part niya, binutasan din natin siya sa gitna para hindi na tayo mahirapan sa paglagay ng bote nung Sunmig light. Tapos kinovera natin yung paikot ng cake natin. Yung white part is sa may bandang taas lang, tapos nagtira tayo sa may bandang ilalim kasi iba yung color niya. And parang yung goal natin dito is medyo ma-achieve yung lata ng Sunmig light. Pero syempre nag-set na rin tayo ng expectation kay customer na ayun nga, hindi pa tayo ganun ka-expert. So hindi talaga natin magagawa ng bonggang-bongga yung cake natin. So sabi niya basta malinis daw tingnan at halatang Sunmig light yung cake, kaya rin nasa kanya. O diba ang bait ng customer, lalong-lalo na kapag binibigyan tayo ng opportunity na magawa yung mga bagay na gusto nilang ipagawa kahit na first time natin itong gawin. Basta sa end natin, dapat lagi tayong honest kay customer para naman hindi tayo na expectation versus reality. Ito na nga yung sa babang part ng cake natin, color blue. So hindi ko na kasi siya pinuno na color white na buong cake tapos pinatungan ng color blue kasi nga meron tayong gustong ma-achieve. Tapos naglagay lang tayo ng water sa may bandang taas para matikit natin yung parol na color blue dito sa may bandang taas. Binawasan ko yan ng konti kasi natutupi siya. Ito namang Sunmig light na topper na nilagay natin or details. Full fondant din yan mga mimo ko. Grabe talaga. Sobrang tagal kong ginawa yan kasi nga gusto ko siyang ma-achieve na fondant at hindi printed. So itong ibang details natin, pinrint na lang natin sila kasi medyo mahirap siyang i-achieve sa fondant, talong-lalo na yung mga text na sobrang liliit. Ito namang ginagawa natin is gumamit tayo ng parang pa-wood na stamper. Tapos nilagay lang natin sa fondant natin kasi ito yung ipang-cover natin sa pinaka-board kasi meron pang mga details na pinalagay si customer dun sa board mismo. Kaya kung makikita ninyo, medyo nakausog yung cake natin sa bandang likod ng cake board. And malaki yung cake board or cake drum na ginamit natin kasi nga marami siyang pinapalagay. Manipis na fondant lang din yung nilagay natin dyan para hindi na tayo masyadong mag-aksaya ng fondant. Bale, sakto lang na makover yung buong cake board natin. Tapos ito na nga nilalagay na natin yung mga fondant details natin na ginawa natin, yung lemon, yung pangbukas ng lata, and then itong dedication. Tapos ayan na nga yung Sunmig light na bote natin. Ayan, nilagay natin sa cake. At kahit i-travel yan, matibay yan kasi nga meron siyang straw at stick na suporta sa ilalim. Ito naman parang ice na nilalagay natin is jelly ace yan. Gelatin pala mga mimo ko. Ayan, ginawa ko lang yan less water kasi kapag maraming water, baka magtubig siya tapos mahawa sa fondant. So kapag less water, hindi yan magtutubig. So kahit buong araw nasa room temperature naka-display, carry na yan. At ito na ang final result. Wow! O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Yung Sunmig light bote dito sa may gilid, sineparate natin yan during delivery. Tapos sinabi natin kay customer na ilagay na lang niya sa display. And that's it for today. See you on our next video. Bye!